ko siyang pinuntahan dun sa tent niya. Yung kasama ko si Miss Nanette and Victor. Tapos naka-shades ako at saka pink na top. Tapos tinitinan ko lang siya from head to toe. Ewan ko bakit tawang-tawa ako sa scene na yun, na yung ang dami mong papel dun sa labas. Tapos parang madaling-madali ka. Nakakatawa yung scene and very light. Pero parang yun yung unang scene na kinuna namin sa film na medyo kinikilig ako dun sa pag-take. Obviously, yung papunta na ng ending, yung confrontation scene naming dalawa. Yung after ng concert ni Clyde. Feeling ko trademark na namin ni JC yun. Yun yung Mount Arayat ng movie na to. So, you were gonna follow up? Ay, hindi. Yung kasi sinabi mo sa tweet mo last time na parang nahirapan ka na sabihin yung dialogue mo dun sa isang trailer ng isang daang awit. Kayo ba dalawa nahirapan doon? Kasi parang sobrang sakit nung part na yun eh. Mahirap. Yun yung line na yung kahit ako. Yung buong chunk na yun, yung buong dialogue na yun. Walang cut yun, no? Walang in-edit out si Direct Jason Paul. Yun, for me, yun yung pinaka mahirap. Kasi, tapos na naman yung kwento for now ni Stella and Fidel. So parang, hindi na naman natin alam kailan na naman sila magkikita. Kasi it took 8 years, di ba? For us to see them again. Sa kwento nila, it took 15 years. So, 15 years is a long time. So, hindi natin alam. So, susunod na magkikita sila. Senior citizen. Grabe naman yung senior citizen. 30s pa lang po kami, chicks. Grabe naman. Grabe naman yun. Pwede naman kasi mag-shooting next year. And then, pero kung 15 years, hindi natin alam baka may asawa na sila next time. Parang, ang nakakatakot. Ako natatakot akong makasalubong ni Stella si Fidel next time. Lalo na natapos sila ng ganito, on a high si Fidel. Ikaw? Ang favorite scene ko kasi maybe dahil na-enjoy ko to dahil inisip ko siya na mabuti at pinractice ko to sa harapan niya. Yun yung time na kinanta ni Fidel sa harapan niya yung kanta ni Clyde. At alala ko, pinractice namin yun. Sinabi ko kay Bella na, Bella, ito yung gagawin ko ha. Tapos kakantahin ko sa harap niya. Tapos sabi ko, baka maiyak ako dun ha, hindi ko alam ha. Tapos, nung ginagawa na namin, siya yung umiiyak! Doon ako naiiyak. Yeah. So, nakakakilig yung eksenang yun. Probably my favorite. Oh, limerence nga daw. Ayun yung tatlong word ko. Limerence nga. Limerence nga. Pinakamahirap? Yung away. Kasi it's one of those script lines probably na hindi ako agree dun sa character eh. Ang hirap nun eh, na ganito magsalita si Fidel, tapos yung kailangan ko siyang intindihin. Kailangan kong mahabag sa kanya at pumasok sa shoes niya or sa brain niya na nagme-make sense to sa kanya eh. Pero kasi sa akin as JC parang, uy ano ba? Uy kalma. Diba? Tama siya eh, gasolina mo yung insecurity. Ginagawa mo siyang reason, parang gano'n. So, for me, kailangan ko ipagtanggol si Fidel dito. So, for me, that's the most challenging part. Yeah. Ayun. I think may next screening pa for this cinema, so we're gonna down na to last question for tonight. Hi Bella, hi JC. Hello. Kabasag, no? Kabasag yung film. I know, right? Ba't ganyan kayo? Anyway, as a director yourself, Bella, I wonder if masaya ka ba sa ending ng dalawa yung resolution ng relationship nila JC, ni Fidel at saka ni Stella. Would you have rather have it ended differently, or do you think na mas in character siya for the both characters, for Stella and Fidel? I answered someone online about this. Sabi ko, this is the perfect ending for this film. I really love this ending kasi they both won as people. Yeah. Si Fidel finally got the recognition he deserves, and Stella finally fought all her demons. They both are so whole in the end. So now when they meet again, and hopefully single pa silang dalawa pag nag-meet sila ulit, kaya na nilang harapin yung isa't isa ng maayos. Kasi buong tao sila nung natapos tong movie na to. So, nahanap nila parehas kung sino sila without each other.
Kaya ang importante lahat ng eksena. Kasi kahapon nung pinanood namin, nagtanong pa ako kay Lemon. I asked Lemon, yung scene namin ni Carl, yung kabanda ko dati sa Tampururot, sabi ko, kailangan ba yung scene na yun? Although I love the whole scene, I love Carl's acting, and Carl's such a nice person, I also feel like he adds so much nostalgia to the film because nandun siya sa isang dangtula. But then na-realize ko, it's the first time Stella's asking for help and advice from someone na hindi siya romantically involved with. So sabi ko, yes, kailangan nga yung eksena na yun. So it's, si Fidel then finally got recognition from such a big audience. Hindi mga peers niya lang sa school. These are strangers na, kung napansin yung eksena kanina, sabay-sabay nagtaas ng cellphone na, you know, they were finally shining a light on him. You know, like they finally got what they both deserve. So it's really the perfect ending. And you know, we had so many questions on set. Ang dami naming, parang hindi naman sasabihin ni Stella to, hindi naman sasabihin ni Fidel to. But Jason Paul Laksamana knows what he's doing. Like, you really have to trust that he knows what he's doing. Thank you. Eh, masumagot ka! Emirates, di ba? Hindi kasi naalala ko lang sinabi ni Direk Jason Paul, kung nandito siya ngayon, pagtatanggol niya to, sinasabi niya na, Direk, Mamaya makakasama natin siya. hindi daw to love story sa kanya. I disagree. So, may expound siya dun eh. So, hindi lang ako sure kung ano yung ibig niya sabihin. Para sa kanya, hindi ito love story. So, Ayun. Thank you. If, invite na lang natin everyone.